Ang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Nyadra Celestial from Batch 2, and bago po ako magsimula, gusto ko lamang po sabihin na tayo po ay mag-iingat dahil sa bagyong ating dinadanas ngayon, at sa mga stranded at pinaha po ay naway nasa mabuting kalagayan na po kayo. So, our devotion talks about 7 essential Trinity, death, and resurrection. So our scripture is all about Corinthians chapter 15, verse 1 to 8. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to our scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. So, yung observation ko po dito sa verses na ito is pinapahayag po ni Pablo ang kahalagaan ng ebanghelyo na ipinangaral niya, at pinapaalalahanan niya ang mga taga-Korinto na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang matatag na paghawak ng ebanghelyong ito. So, yung ebanghelyo kasi ay may pangunahing mensahe. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. So, ang mga pagpapakita ni Jesus sa maraming saksi ay patunay ng kanyang muling pagkabuhay na nagbibigay ng katiyakan sa ating pananampalataya. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application po natin is pagtanggap at paninindigan. So, tanggapin natin ang ebanghelyo ng buong puso at patuloy na manindigan dito. Sa pamamagitan kasi nito ay tayo ay naligtas, at huwag nating hayaang mawala ang ating pananampalataya. Sa halip, magpakatatag tayo sa ating paniniwala. Pangalawa is pag-alala sa sakripisyo ni Kristo. So, lagi nating alalahanin na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. So, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbibigay buhay at pag-asa sa atin. At dapat tayong magpasalamat sa kanyang sakripisyo at ipamuhay ito sa araw-araw. Pangatlo ay patunay ng muling pagkabuhay. So, pag-aralan at ibahagi ang mga patunay ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang mga pagpapakita niya sa maraming saksi ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay ng tiwala sa ating pananampalataya ng walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan. So, dadako naman po tayo sa ating prayers. So, yung prayer ko po is, Panginoon, salamat sa ebanghelyong iyong binigay sa amin. Tulungan mo kaming manindigan dito at patuloy na magpakatatag sa aming pananampalataya. Alalahanin namin lagi ang sakripisyo ni Jesus at ipamuhay ito sa aming araw-araw na buhay. Patibayan mo kami at bigyan ng lakas na ibahagi ang patunay ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. So, lastly, dadako po tayo sa ating discussion, and our discussion is all about what are the ways we can improve that we are truly saved. Para po sa akin, una is pamumuhay na katulad ni Kristo. So, yung tunay kasi ang unang patunay kasi ng ating kaligtasan ay ang ating pamumuhay na sumasalamin sa karakter ni Kristo. Kung tayo ay tunay na iligtas or naligtas, makikita sa ating buhay ang mga bunga ng Espiritu Santo tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at kabaitan. So, yung pagbabago sa ating pag-uugali at pag-iisip ay isang malinaw na ebidensya ng ating relasyon kay Kristo. Pangalawa naman is pagsunod sa salita ng Diyos. Para kasi sa akin, ang patuloy na pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagpapakita na tayo ay tunay na ligtas.
Ang isang tunay na nananampalataya ay may pusong masunurin at nagnanais na ipamuhay ang mga aral ni Jesus. At ang ating pagsunod sa kanyang salita ay isang testimonies ng ating pananampalataya at pagmamahal sa kanya. Siyempre, panghuli is yung pagbabahagi ng ebanghelyo. Para kasi din sa akin, isa itong paraan o isa pang paraan upang patunayan ang ating kaligtasan ay ang ating malasakit na ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Kasi ang tunay na ligtas ay may malasakit sa kaligtasan ng iba at aktibong nagbabahagi ng mabuting salita o mabuting balita. Sa pamamagitan ng ating patotoo at pangangaral, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa.